Catherine, anak, bakit nandito ka? Isay, bakit hindi mo agad pinapasok si Catherine? May utos po kasi si Sir na huwag basta-basta magpapasok ng mga bisita dito. Si Catherine, hindi basta-basta. Anak ko siya. Thank you po for sharing me, Nanay. Pero sana naman po hayaan niyo po ako magstay po dito para po makalimutan ko po yung sama ko po ng love kay Mami. Bakit naman ako tatanggi? Eh, gustong-gusto ko nga yun. Benedict, salamat. Lagi mo akong minamahal, saka pinoprotektahan. Tapos, nandito naman si Catherine para ipadama sa akin ng pagmamahal ng isang anak sa ina niya. Isa kang malaking regalo sa akin galing sa Diyos. Maraming salamat. Ilabas si Catherine! Mga walang iya kayo! Kakasuhan ko kayo mga kidnapper! Hindi ako alis dito hanggat hindi mo nilalabas ang anak ko! Baka dito, alis ka na. Putok mo yan. May witness ako dito. Eh, kung idamay ko na rin tong kasama. Tapos susunugin ko yung mga katawan ninyo para walang ebidensya, di ba? Yun na, huwag ka na, magpahinga ka na. Huwag mong alagaan yung pigsa mo, ha? Wala akong piksa! Hindi si Scarlett yung tunay na nanay ni Catherine. Equal footing na ngayon sila ni Isabel. Kung tutuusin nga, baka mas may karapatan pa si Isabel kay Catherine. Alam na ba nila yung tungkol sa DNA test? Hindi pa. So, kung gano'n, kanina mo una sasabihin. Kay Scarlett. Naalala ko po tuloy yung isa po sa mga utos po ni Ate Maymay. Sinunod mo naman, di ba? Kaya ka nga nandito. Hanggang kailan ko po kaya pwedeng sundin yun? Lalo na po kung lagi naman po ako pinipigilan ni Mami na makapagkita po sa inyo. Eh, yun din nga yung nasa isip ko eh. May solusyon naman po eh. Ano? Kabati po kayo ni Mami. Huwag na muna natin pag-usapan si Isabel. Gusto ko lang pag-usapan natin kung sino ba ang totoong nanay ni Catherine. Ginawa ko naman yung dati, di ba? Nay, you didn't try hard enough po eh. Alam niyo po ba, kagabi hindi nga po ako makatulog eh. Natatakot po kasi ako. Iniisip ko po na baka kahit kailan hindi ko na po kayo pwede makasamang makatulog. Iniisip ko nga rin po siguro na kapag nagkaayos po kayo ni Mami, mas magkakasama po tayo. Yun lang po yung only solution, Nay. Nay, magpapasko na naman po eh. Promise po, hindi na po ako hiling ng kahit ano pa pong regalo. Gusto ko lang po talagang makita na ikaw po yung pinakaunang makipag-ayos po kay Mami. Sobra-sobra na nga po sa akin yun eh. Please. Kaya niyo po bang iregalo po sa akin yun? Hindi mo pala alak si Catherine. Ano bang kalokohan to, Jonas? For all those years, ang alam namin, ikaw yung nanay niya. Dahil yun naman talaga ang totoo. Kaya pwede ba tumahimik ka na? Alam ko po mahirap po yung hinihiling ko po sa inyo. Pero, tingnan niyo naman po. Napagamot niyo naman po si Ate Maymay gamit po yung pera po ni Mami, di ba? Tapos, magkaibigan naman po kayo dati. Bakit po kaya hindi niyo po simulan po dun? Para po mas madali po magkaayos po kayo. Alam mo, Catherine, bata ka pa talaga. I'm sure, paglaki mo, maiintindihan mo ko. Pero for the meantime po, ako po yung naiipit. Hindi ko man lang po kayo malapitan. Tapos pareho po tayong hindi masaya. I'm sorry, Catherine, kung nadadamay ka sa sigalot naming dalawa. Kaya lang po yun na po yung nangyayari eh. Why can't we all live in peace, Nay? Magpapasko na rin po. Bakit po ba hindi po kayo pwede magkabati? Bakit po hindi na lang po kayo magkapatawaran? No, Scarlett.
Ito ang nagsasabi na wala kayong relasyon ni Catherine. Hindi mo siya kadugo. Hindi ikaw yung nanay niya. At hindi mo siya anak. Ngayon, sagutin mo yung tanong ko. Noon mo ba alam na hindi mo anak si Catherine? Na tinago mo sa amin na hindi mo siya anak? Sorry, anak. Pasensya na. Alam ko ako yung mali. Kasi nangingibabaw lagi yung galit ko kay Scarlett. Hindi ko man lang naiisip na apektado ka pala sa mga pag-aaway namin. Sa akin din po, Nay. Pero hindi rin po talaga maganda yung relasyon natin pag hindi po kayo okay ni Mami. No. The problem is, hindi nagpapatalo ang mami mo, Catherine. Kahit minsan hindi naman na tinigilan ng nanay mo eh. But someone has to stop first. Hindi gagawin ni Scarlett yun. Ako yung titigil. Talaga po, Nay? Gagawin niyo po yun? Oo. Para na rin matigil ang lahat at sa ikatatahimik ng buhay mo. Kakausapin ko si Scarlett. Makikipagbati na ako sa kanya. At sisiguraduhin kung wala na kaming pag-aawayan. Salamat po. Salamat po, Nay. Merry Christmas po. Merry Christmas din. Ano, Scarlett? Bakit hindi ka makasagot sa akin? My God. Hindi ko alam kung ano sasagot ko sa'yo. Wala akong alam sa sinasabi mo. Talaga? You mean, wala kang alam tungkol dyan? Jonas, baka naman peke itong DNA test na to. Totoo yan. Galing yan mismo sa doktor ni Tita Matilda. Alam mo, Isabel, hindi titigil si Scarlett kahit makipagbati ka sa kanya. Decided ka na ba talaga? Eh, paano na yan? Alam mo, sigurado ako na ilalayo ni Scarlett yung bata yan sa'yo. Jonas, maniwala ka sa akin. Wala akong alam dito. At kung totoo man to, winalang hiya ako ni Wanda. Kaibigan mo si Wanda, di ba? Paano niya magagawa sa ito? Hindi ko alam. Wala rin akong alam kung kaninong itlog ang ginamit niya para itanim niya kay Isabel. Paano ako maniniwala na nagsasabi ka ng totoo? Kung matagal nang patay si Wanda na sinisisi mo ngayon. Teka lang, Jonas. Ako yung niloko dito. Naagrabyado ko. Pinaniwala kami ni Wanda na anak talaga namin ni Javier si Catherine. Tapos ako lang sisisihin mo? Ano ba naman itong nangyayari sa akin? Hindi ko na ito kaya. This is unfair. Pinaglaban ko si Catherine tapos ganito lang yung mangyayari. Di makikiusap ako sa kanya. Kakausapin ko siya. Sabihin ko sa kanya na bigyan ako ng karapatan kay Catherine. Isabel, hindi papayag yun. Believe me. Di pwede. Dapat pumayag siya. Paano yan? Di magpapaikot-ikot lang ang away ninyo. Look, Isabel. Di ba nangako ka sa akin na aayusin mo lang ang relasyon ninyong dalawa ni Catherine dahil nga masama ang loob niya sa'yo? O, napatawad ka na niya, di ba? Tapos na. Tapos na ang mission mo.
Kung hindi lang masamang isumpa si Wanda, gagawin ko yun eh. Sana buhay pa siya para masagot niya yung mga tanong mo. Kalma lang, Insan. Wala ka namang kasalanan eh. Pero Patring, malaking kahihiyan to. Scarlett, kung talagang ayaw mo naman yung nangyari, hindi ka dapat mahiya kahit kanino. Jonas, alam mo yung storya namin ni Javier? Alam mo, matagal kami naghangad na magkaroon kami ng anak. Kami ni Mama, kasama yun sa pangarap namin, tapos ganito lang. Hayaan mo na siya kay Scarlett. Tama rin naman yung bata. Gulong-gulong na rin ang buhay niya. Eh na siguro ang tamang panahon na mga ibang bansa na tayo. Sorry, Scarlett. Alam ko nagulat ka sa nalaman mo ngayon. Pero sana kayanin mo to. Kakayanin ko to. Basta alam ko na nandiyan kayo para suportahan ako. Kaya lang hindi ko pa nga matanggap na tumanggi ka sa kasal natin eh. Tapos, dumagdag pa to. I'm sorry. Pero Jonas, ako pa rin naman ng mami ni Catherine, di ba? Kahit hindi ko siya kadugo, ako pa rin ang dapat na mami niya. Nay, napakalaking bagay po nito para sa akin. Alam ko pong mahirap po yung gagawin niyo, pero sobrang humble niyo po para gawin po ito. Anak, alam mo naman kung ano yung mas makakabuti sa'yo. Nahihirapan akong tanggihan yun. Tara na po, Nay. Catherine, mauna ka na lang kaya. Dito na lang kami makikipag-usap ng mami mo sa labas. Alam mo naman yung mami mo eh. Hindi natin alam kung anong pwede mangyari pag nandiyan kami sa loob. Salamat po pala, Tito Benedict. Ang tagal ko na po gustong sabihin po nito, pero wala po akong chance na masabi to eh. Maraming salamat po sa pag-alaga po sa nanay ko. Thank you din, Catherine. Salamat dahil nandiyan ka nung wala ako sa piling ni Isabel. Maraming salamat. Sige na. Baka naghihintay na yung mami mo. Sabihin mo na lang kung bakit nandito kami ni Isabel. Mami, umiyak ka po ba? Catherine, halika dito. Meron kang kailangan. Jonas, ako nakakausap sa anak ko. Mami, nag-aaway lang po ba kayo ni Tito Jonas? No, anak. Hindi kami nag-aaway. Okay kami. Di ba, Jonas? Mabuti naman po. Nandiyan po pala sa labas si nanay po tsaka si Tito Benedict. Gusto na po nila makipagbati po sa inyo. Pero bakit? Yes. Anong yes? Yes yung sagot ko. Dun sa alok mo na mangibang bansa tayo. Isabel, salamat. I promise you, magiging masaya, magiging bagong buhay natin. Thank you. Jonas, pwede bang ikaw nang humarap sa kanila? Kakausapin ko lang yung anak ko. Scarlett, ikaw yung kailangan nila doon.
Ako nang bahalang kumausap kay Catherine. No, Jonas. Akong mami ni Catherine. Akong dapat magsabi sa kanya. Jonas, please. Ako na magpapaliwanag kay Catherine tungkol sa sinabi mo. Jonas, may kibalita lang ako. I heard na umatras ka daw sa kasal ninyo ni Scarlett. What happened? Dito si Isabel, baka pwede mo explain sa kanya kung anong rason mo talaga. Benedict, hindi ko na kailangan magpaliwanag. Why not? Dahil meron akong mas importanteng kailangan sabihin sa inyong dalawa. Mami, ano po yung sinabi ni Tito Jonas? Hindi, anak, wala. Napagalitan lang niya ako dahil sa hindi mo pagtulog dito kagabi. Nagtatampo lang naman po ako, Mami. Anak, sorry ha. Tandaan mo to. Hindi ko kayang mawala ka. At kahit anong mangyari, lagi mong iisipin, mahal na mahal kita. Kaya please lang, huwag mo akong iiwan, ha? May mas interesting pa kaysa sa pagtanggi mo sa kasal ninyo? Meron. And this time, matutuwa si Isabel dahil hindi niya na kailangan makipag-agawan kay Scarlett para kay Catherine. Opo, Mami. Pero okay ka lang po ba? Parang may masama pong nangyayari sa inyo eh. Anak, meron akong mahalagang sasabihin sa'yo. Ano yun, Jonas? Yan ang DNA test result ni Catherine at Scarlett. Malinaw na sinasabi dyan na hindi sila mag-ina. Alam na ba ito ni Scarlett? Oo, alam niya na. Pero pati siya nagulat. Natural. Sa yabang ba naman ng babaeng yun? Kaya pala kung paano lang niya ilayo si Catherine kay Isabel, gano'n na lang dahil yung pala. Jonas, alam na ba ito ni Catherine? Iniwan ko sila sa loob. Para si Scarlett na mismo magsabi sa kanya. Bilang kailangan ko lumabas dito para sabihin agad sa inyong dalawa. No. Knowing Scarlett, hindi niya sasabihin kay Catherine yung katotohanan. Isabel, sandali lang. Hayaan mo na muna silang dalawa mag-usap. Ano po yun? Anak, kung ano man yung nagawa ko sa'yo in the past, sana patawarin mo ko. Alam mo nung wala ka kagabi, na-realize ko, siguro nga talagang kulang yung pagmamahal na binigay ko sa'yo. Kaya mas naging close ka kay Isabel. Hindi ko naman po na-expect na sasama po ng ganito yung loob niyo dahil hindi po ako umuwi dito. Anak, wala ka kasalanan. Naiyak lang talaga ako dahil humingi din sa akin ng sorry ang Tito Jonas mo. And of course, pinatawad ko siya. Kasi wala naman ako magagawa kung ayaw sa akin ng tao, di ba? Mas okay na po yun na hindi po natuloy yung kasal niyo. Kaysa naman po pakasalan niyo po siya pero hindi naman po siya willing na pakasalan kayo. Tama ka, anak.
Dahil hindi naman talaga natuturuan ng puso eh. Parang pagmamahal ko lang sa'yo. Kahit na anong dumating sa ating problema, anak pa rin kita. At mahal na mahal kita. Kilala ko si Scarlett. Gagawin niya lahat para ilis ang katotohanan kay Catherine. Isabel, sandali lang. Hayaan mo na muna na mag-usap silang dalawa. No! Sinungaling yan si Scarlett. Kaya ako magsasabi sa anak ko. Isabel, please. Tagal ko na po gusto marinig yan sa inyo, Mami. At ngayon pong sinabi niyo sa akin, tuwang-tuwa po ako. Tingnan mo na. Alam mo ba, anak, matagal ko na rin gustong sabihin sa'yo yan. Kaya lang, every time na nagkakalapit kay ni Isabel, napapaatras na lang ako. Teka, napakain ka ba ng maayos ni Isabel? Gusto mo ba kumain? Ipaghahanda kita. Sabay na tayo, ha? Hindi pa kasi ako kumakain eh. Kasi nag-aalala ako sa'yo. Nakaka-guilty naman po yan, Mami. Kung alam ko lang po, sana umuwi na lang po ako dito. Hindi, anak. Wala kang dapat ipag-alala. Anak kita eh. Iintindihin kita. Sana ganun ka din sa akin. Magtiwala ka lang sa akin. Anak, kakain na tayo? Paghahain na kita. Pati, sabihin mo naman sa kasambahay natin, kakain na kami ng anak ko. Oo, Insan. Nakapagluto na sila kanina. Magpapahain na lang ako. Talaga? Sige. Mami, sasamahan ko na lang po kayo kumain na. Pero hindi po ako kakain kasi busog na busog pa po talaga ako eh. Ha? Siguro, nag-enjoy kang kumain kasama ng Nanay Isabel mo, no? Kung sa bagay, kasalanan ko rin naman eh. Kasi dinamay kita sa away namin ng Tito Jonas mo. Kaya siguro, mas pinili mo magstay na lang sa kanya. Or siguro, mas importante talaga sa akin si Isabel. Kahit ano pang sabihin ni Scarlett sa kanya, alam na natin yung totoo. Kung pwede sana, hayaan mo muna si Scarlett. Dahil talaga naapektuhan siya dito. Bakit? Ako rin naman ah. Alam mo ba ilang taon niyang pinamukha sa akin na wala akong karapatan kay Catherine? Gusto ko, humarap ako ngayon sa harapan ni Scarlett at ipamukha ko sa kanya na parehas na kami ngayon ng kalagayan kay Catherine. Isabel! Jonas. Hayaan mo na si Isabel. Kilala mo naman siguro siya, di ba? Hindi mo na siya mapipigil ang pag-alam niya yung mga gagawin niya. Hindi po, Mami. As much as I could nga po, pantay po yung pagtingin ko sa inyong dalawa. Pantay. Oo. Pantay na talaga kami ni Scarlett ngayon. Isabel, ano to? Ano? Hindi mo pa ba nasasabi sa anak ko? Ano? Sagutin mo ko! Sasabihin mo pa talaga sa kanya o wala ka talagang balak? Ano bang problema mo? Pinayagan ko na nga matulog sa inyo yung anak ko eh. Tapos nanggugulo ka pa dito? Hindi mo anak yan! Sabihin mo na lang kasi yung totoo, Scarlett. Kung hindi mo sasabihin, ako ang magsasabi sa kanya ng totoo. Gusto ko po sanang humingi po ng tulong sa inyo. Gusto ko lang po talaga malaman kung sino po yung nanay ko. Kung kanina po talaga ako nanggaling. Pare, tama lang pala na pinaglalaban mo yung pamangkin mo. Alam mo, kung boy pa si Ma'am Matilda, malamang ganito rin yung pagagawa niya sa'yo. Ako nang bahala. Tutulungan kita. Ang hindi nila pwedeng malaman kung saan kinuha ni Wanda ang x-ray. Mahirap lang nga yung matrace. Kasi, malay mo, patay na yun. Unless si Isabel. Si Isabel lang! Tumahimik ka, ha? Tumahimik ka, Patay.
Gusto ko lang kasi makita kung meron bang file si Wanda kay Scarlett. Ganun po ba? Pwede naman po. Kasama niyo po ba si Mrs. Scarlett? Ano? Nakita mo na? Walang record ni Scarlett Mercado. Bakit wala yung dokumento yun? Importante yun. Binusisi ko mga dokumento pero walang Scarlett Mercado. Kung wala doon, baka may kumuha. Sino? Kasalanan mo rin yung nangyari sa'yo. Ibinalik mo lang kagad sa akin to. Eh di sana hindi ka nahihirapan na